Bayan umaasa ang Health Department na magtutuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa sa kabila ng malawakang pagbaha dahil sa magkakasunod na bagyo. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nababahala si Gina Briones sa mga naitatalang kaso ng dengue, lalo pat madalas bahain ang kanilang lugar sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Nalubog sa baha ang kanilang bahay sa paghagupit nitong mga nakaraang bagyo. Kaya nangangamba siya sa pagdami ng posibleng pamugaran ng mga lamok dahil sa mga baha. Yung mga flower base namin dito, pinapalitan namin araw-araw kasi alam naman namin na doon nag-stock up yung mga ng lamok, yung mga egg, tapos magiging lamok. And then, nag-spray ko po kami sa mga ilalim ng bahay. Check namin yung mga madidilim na check po namin yon. Nag-spray po kami. Todo ingat ang kanyang ginagawa lalo't may mga maliliit siyang apo. Yung mga apo ko po, meron po silang off-lotion na nilalagay para protektahan yung pagkagat ng lamok. Tapos sa gabi, nakapajama po sila. Sa tala ng Department of Health, umabot sa mahigit 14,000 ang kaso ng dengue sa bansa simula October 12 hanggang October 25. Mas mababa yan ng 8% sa 15,000 kaso noong September 28 hanggang October 11. Matatandaan ito ang linggo bago manalasa ang bagyong Tino at Uwan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ng DOH, matapos ang bagyo, mataas ang posibilidad na may mga naiwang containers na naimbakan ng tubig na pwedeng pangitlugan ng lamok na Aedes aegypti. Kaya naman, mahigpit ang paalalan ng kagawaran na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran at gawin ang kanilang kampanya na taob, taktak, tuyo at takip at alas 4 kontra mosquito para makaiwas sa mga sakit. Yun pong kampanya para paalalahanan ng ating mga kababayan na magsuot ng long sleeves or ng pantalon at saka ng mga insect repellent lotions or sprays para hindi makagat ng lamok. Gumamit na rin ng kulambo. At para paalalahanan ang mga nakakaramdam ng may lagnat na mataas ang temperatura, 40 degrees pataas, o kaya mga pananakit ng ulo at pananakit ng tiyan na kumonsulta ng maaga para maagapan. Bukod sa nakamamatay na dengue, isa rin sa mga binabantayang sakit na dulot ng mga lamok ang malaria na kung mapapabayaan ay posibleng magdulot ng iba pang komplikasyon gaya ng anemia. Hinihikayat ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng anumang sintomas para maagapan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.